So for the introduction, sabi dito, gene therapy was inspired by the success of recombinant DNA technology over the past decades. So ang gene therapy daw is also considered as one of the most promising, though sometimes controversial, fields in medical science. Since maraming ang tao dati na nagkakaroon ng diseases caused by defective genes or yung mga pagkakaroon ng problema sa genes natin. So, hindi siya nagagamot by traditional medicines eh. So, itong gene therapy is ginawa nila para to treat those diseases na hindi kayang ma-eliminate through traditional medicines. So, ayan, sabi nga dito, di ba, gene therapy offers a potential way to treat or even cure these illnesses by inserting foreign DNA into a patient's cells to eliminate the disease. Next, so syempre kailangan nating malaman kung ano ba yung genes. So sabi dito, genes are the units of heredity made of DNA that carry instructions for how living organisms grow, develop, and function. So sabi dito, napapasa din daw ang genes to parents to their children. So ito yung mga naglalaman ng traits natin such as eye color, height, and even certain health conditions. So ito yung usual misconceptions diyan, no? Ang genes ay hindi lang nakukuha sa parents natin. So, pwede din natin yan makuha sa lolo, sa lola. Pwede nating makuha yan generationally kasi nalalaman yan through pedigree chart. Next, so proceed tayo sa deoxyribonucleic acid, which is DNA. So, ano nga ba yung DNA? DNA is the molecule that carries the genetic instructions for growth, development, and functioning and reproduction of all living organisms. So, sabi nga kanina, diba, genes are made of DNA. So, ang DNA ang nag-carry ng ating genes, instructions for growth, development, and functioning, etc. So, it is found inside the cells of the body and contains the information that determines inherited traits. So, ito yung nagko-contains daw, yung DNA natin is nagko-contain ng mga traits na meron tayo or meron yung mga parents natin. And also, sabi dito is, ang DNA daw is unorganized into structure called chromosomes, and it is made up of smaller units called nucleotides. To gene therapy. So the first one is the replacement of mutated genes that causes disease with a healthy copy of the gene. Pinapalitan daw po yung mga mutated genes na nagko-cause ng disease. So pinapalitan nyo ng mas maayos na gene para mag-function ulit ng maayos yung body mo. So second is inactivation of mutated genes that is functioning improperly. So parang ganun lang din yun, no? After ma-replace, siyempre inactivate yun para hindi na maka-affect sa function ng body mo. So, third is the introducing a new gene into the body to help fight a disease. So, after the replacement, kailangan mong ma-introduce yung new gene sa body mo para mag-adopt yung bagong genes na meron ka sa body mo para malabanan niya yung disease na meron ka. Next, so what is vector? Punta naman tayo sa vector. Sabi dito, vector is a carrier used to deliver genetic material such as DNA into a cell. So, ang vector daw is ginagamit para ma-deliver ang DNA sa ating katawan or sa cells natin. So, sabi dito, in the gene therapy, vectors are often modified viruses. So, ang vectors daw are usually the viruses that safely transport healthy genes into patient cells para mapalitan o ma-repair yung mga defective genes na meron tayo. So, next is the carrier. So, sabi dito, carrier is a person who has one copy of defective genes. So, carrier, ayun daw yung nagdadala ng defective genes. Tapos, pwede niya yung ipasa sa anak niya or sa generations na meron siya. Pero, ang carrier daw ay hindi nagpapakita ng any symptoms of disease. So, sabi din dito, carriers can pass the defective genes to their children, which may cause a disease if the child inherits 2 copies of mutated genes. May dalawang klase ang genetic therapy. Una ang somatic gene therapy.
Ang somatic genotherapy ay manipulation of genes in cell, na ang ibig sabihin ay binabago nito yung mga non-reproductive cell, katulad na lamang ng cell sa baga, dugo, at balat. At ang pangalawa naman ay germline genotherapy, na ang ibig sabihin naman ay genetic manipulation of germ cell. Ito ay binabago naman ang reproductive cell, katulad na lamang ng sperm cell at egg cell. Is stem cell gene therapy. Ang stem cell daw po ay tinatawag na mother cell dahil may iba't ibang oring cell at kayang palitan ang mga nasirang cell. Kaya dahil dito, ginagamit sila sa gene therapy upang makatulong sa paggamot ng sakit. Two types of stem cell. May dalawang uri po ng stem cell. Una ay embryonic at adult stem cell. Ang embryonic daw po ay kaya maging kahit anong cell, habang ang adult stem cell naman daw po ay tumutulong sa pag-ayos ng katawan kapag ito ay may injury or sakit. So the next one is the biotics of gene therapy. So what is gene therapy? So gene therapy is a medical technique that changes a person's gene to treat or prevent disease. So ang gene therapy, ito ay isang makabagong pamamaraan ng paggamot kung saan binabago ang genes ng isang tao upang gamitin or maiwasan ang mga sakit. So, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalit, pag-aalis, or pag-aayos ng sirang genes sa loob ng katawan natin. So basically, ang gene therapy, ito nga yung makabagong pamamaraan ng paggagamot. So, sa sa era natin is talaga nagagamit yung gene therapy kasi sa way back then naman is hindi pa naman yan talagang nagagamit. So, next, biotics. So, what is biotics? Biotics is a study of moral issues in medicine and biology. So, basically, ang biotics naman is, ito yung pag-aaral ng moral issue sa isang medisina. So, tinutulungan nito ang mga doktor or scientist para magdesisyon ng tama at makatarungan kapag may bagong teknolohiya. So, ang biotics is ito yung ito lang is yung moral issue na tumutulong para sa gene therapy. Tinutulungan nito yung mga doktor. So, ngayon, sagutin natin yung mga mahalagang tanong. Is it safe? So, ligtas nga ba? Ang gene therapy, ito ay dumadaan sa masusing pag-aaral ng mga clinic trials. Kapag may mga kaso na naging matagumpay yung pag-aaral nila, is magiging maayos yung paggagamot ng ng ilang genetic disease. So, pero hindi pa ito 100% naligtas ha. May mga possible na panganib. Halimbawa, tulad ng hindi inaasang reaksyon ng ating body, pagkakaroon ng ibang komplikasyon, at hindi tiyak na epekto sa mahabang panahon. So, kaya kailangan natin itong pag-aralan ng mabuti bago natin gamitin para makasiguro tayong ligtas talaga. So, next, is it fair or makatarungan ba ito? So, isa sa pinakamalaking issue ay yung paggasto. So, napakamahal ng gene therapy kaya kadalasan mga mayayamang bansa or mayamang tao lang yung kumukuha nito. So,
Kung ang iilan lang ang makikinabang, siguro hindi ito magiging patas. Dapat isinaalang-alang kung paano magiging accessible ito sa ibang tao para mas maraming tao, lalo na sa mahihirap. So, the last one is, should there be limits, or dapat ba itong limitahin? So, maraming epekto ang eksperto ang nagsasabi na dapat may limitasyon ang gene therapy. Halimbawa, kung ito ay gagamit para gamutin or yung mga malulubhang sakit na sumasang-ayon dito. Pero kung gagamitin ito para sa pagpapahusay or pagpapatalino tulad ng pagpili ng kulay ng mata, so hindi ito maaaring gamitin. Kasi nga, syempre, dapat aralin talaga natin if ligtas ba. So, review time! Ano nga ba ang gene therapy? Ang gene therapy ay isang makabagong paraan ng paggamot na binuo mula sa tagumpay ng recombinant DNA technology. Layunin itong gamutin o maiwasan ang mga sakit na dulot ng depektibong genes sa pamamagitan ng paglalagay, pagpapalit o pagbabago ng genes sa loob ng cells ng tao. Dahil maraming sakit ang hindi kayang gamutin ng tradisyonal na medisina, ituturing ito sa mapangakong larangan sa agham, medical, kahit ito ay may kaakibat na kontrobersyal. Ang genes ay binubuo ng DNA na naglalaman tagubilin kung paano lalago gagana ang katawan. Sa gene therapy, gumagamit ng vector, karaniwang pinagong virus, upang maihatid na malusog ng gene sa cells. May dalawa pangunahing uri ito. Una ay somatic gene therapy na hindi namamana ng susunod na henerasyon, at germline gene therapy na maaari maipasa sa mga magiging anak. Mahalaga rin ang papel ng stem cells sa gene therapy dahil kaya nito maging iba't ibang uri ng cells upang palitan ng mga nasira. Gayunpaman, may mga isyong etikal na kaakibat ito. Ayon sa bioethics, kailangan sa alang-alang itong kaligtasan, pagiging patas at limitasyon ng paggamit nito batay sa prinsipyong beneficence o non-maleficence at justice. Bye-bye! Mahalaga rin ang papel ng stem cells sa gene therapy dahil kaya nito maging iba't ibang uri ng cells upang palitan ang mga nasira. Gayunpaman, may mga isyong ethical na kaakibat ito. Ayon sa bioethics, kailangan sa alang-alang kaligtasan, pagiging patas at limitasyon ng paggamit ito batay sa mga prinsipyong beneficence, non-maleficence at justice.